Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo at magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin at ibalik tanaw po natin mga kababayan ang isang napakagaling na Pangulo kung paano po nila ginipit at tinanggalan po ng karapatan bilang isang tao at dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Napakaraming nagawa sa bansa, napakaraming pagbabago, ibinigay ang tunay na serbisyo sa mga Pilipino. Pero sa kabila nun, dahil po sa politika at kasakiman, sa kapangyarihan at pera, na ipatapo nila, ginipit, tinanggalan ng respeto at pagiging Pilipino para ito ipatapon mo sa mga banyaga, sa dayuhang banyaga, mga kababayan. At ang ginawa pa nila ay hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Nakidnapin mo ang isang dating Pangulo na hindi mo man lang binigyan ng kanyang rights. Kaya nga mayroon tayong Bill of Rights, hindi po ba sa ating konstitusyon, yung tinatawag na under Article Section 2, Paragraph 1 of the 1987 Constitution. Hindi po yan nakamit ni dating Pangulong Duterte sa administrasyon na ito. Ibalik tanaw po natin ang ginawa po sa kanya at yung kanya pong mga nagawa. Mga kababayan, napilit na pong binubura nila sa atin dahil never na po nila itong ipinahayag at ibinabalita ang mga nagawang napakarami at napakaganda sa ating bansa ng isang dating Pangulo na ipinatapo nila na parang hayop, mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin dito kung paano po nila ginipit at talagang sapilitang ipatapon na hindi po nakakuha man lang ng kanyang Bill of Rights. Pakinggan po natin at panoorin po natin. Walang ya. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kung ganun, okay lang po. Hindi nga papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin yan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon the order. pinipili mo pinapatok. Yes, sir. Upon the order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, This incident happened around 9:05 in the evening of March 11th, 2025, minutes before former President Rodi Duterte was about to board the chartered jet that would take him straight to The Hague in the Netherlands. Notice how former President Duterte was trying to interrogate General Sir, Torres. hindi pa pasukin yan. hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon the order. pinipili mo pinapatok. Yes, sir. Upon the order, sir. He deliberately repeated his question to pin down the general, who was determined to deny the former president of his right to counsel. Under Article 3, Section 12, any person under investigation for the commission of an offence shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. This is solid proof and irrefutable evidence that General Torre deliberately denied FPRRD his constitutional right to a counsel of his choice. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kung ganun, okay lang po. Hindi nga papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin yan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon the order. pinipili mo pinapatok. Yes, sir. Upon the order, sir. Grabe po ginawa ni Torre, no, mga kababayan. Yung council na ayon po sa konstitusyon, yan po ay Bill of Rights 1987. Constitution po natin yan. Under Article 3, Section 12. Mga kababayan, hindi po naganap yan at hindi po ibinigay yan ng isang general. Hindi niya po tinanggap na meron pong gustong legal counsel ang dating Pangulo. Hindi po ba? Kaya po, malinaw na malinaw po sa sabaw ng puset
mga kabayan, ang ginawa nilang panggigipit at napakaraming paglabag sa batas, lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Walang tama at hindi nakakakuha ng due process. Saan ka ba naman nakakita? Dakpin mo sa airport at dalin mo sa Villamor Air Base ang dating Pangulo at hindi mo na pinalabas. At isang general na lahat ang gumawa ng lahat. Siya na lahat. Pati po ang piskal, siya na. Siya na rin po nagpaka-abogado. Siya na rin po nagpaka-judge. At siya na rin po ang ICC. At siya na rin po ang Interpol. Mga kababayan. Kaya nga po umaasa tayo pag naging presidente po ang ating VP Sara, sana po ganyan din po siya katapang. Ganyan din po siya kaangas. Bibit-biting kita. Hindi po ba? Wala na pong batas-batas dito sa general na ito. Hindi na po uso ang batas. Hindi na po uso ang due process. Hindi na po uso ang Bill of Rights. Mababayan, hindi na po uso ang konstitusyon ng ating saligang batas. Hindi na po uso sa kanya ang tinatawag na yung under Article 3, Section 12 ng Paragraph 1 of the 1987 Constitution. Hindi na po uso sa kanya yan. At ito naman po yung Pangulo na pilit na po nilang binubura sa kasaysayan ng ating bansa ang mga nagawa ng dating Pangulo. Pilit na po itong binubura nila, lalong-lalo po ng malalaking mainstream media. Hindi po nila ito ibinabalita at hindi po nila ito ipinagmamalaki na nagkaroon po na sa kasaysayan ng ating bansa sa loob lamang ng 6 na taon ay napakaraming nagawa. Mga kababayan, nagkaroon pa tayo ng pandemya na COVID-19. Sa kabila nun, tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang programa. Hindi po ba? At nagkaroon pa tayo ng matindi pong pakikipaglaban sa mga terorista sa Marawi. Hindi po ba? Tuloy-tuloy. Ito po yung makatambay. Nung panahon po na hindi pa po bulag sa katotohanan si Sylvester Irish alias Erwin Tulfo. Siya po ang nagbabalita. Pakinggan po natin mga kabayan at panoorin. Sinabi namin sa kanya. Sa Lunes na ang huling SONA o State of the Nation address ni Pangulong Duterte at halos wala na itong 1 taon sa pwesto. Pero tiyak na raw na magmamarka at babandera ang Build, Build, Build program ng kanyang administrasyon. Sa loob lamang ng 5 taon simula ng manungkulan si Presidente Duterte, aabot na sa halos 30,000 kilometro ng kalsada at halos 6,000 tulay na ang naipagawa ng DPWH sa ilalim ng Build, Build, Build program. Aabot naman sa mahigit 200 airport at halos 500 seaport projects ang natapos ng DOTR. Simula 2016 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtapos na ang Department of Transportation at ang TPA ng 451 seaport projects. Malaki at maliit ito. Ang pinagmamalaki natin dyan, unang-una yung ating itinayong bagong passenger terminal building sa Cagayan de Oro, na kung saan ay ito ay magagamit ng 3,000 pasahero at any given time. Sa mga riles at tren naman, meron ng DOTR na 6 na naglalakihang proyekto. Ito po clearly is Duterte legacy. Kasi pagka nakita nyo po ito, it has not happened before. Because of Build, 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 Filipinos now spend less time in the road and more time with their families. And I think that's something that we should all be proud of. Nariyan ang subway na kauna-unahan sa bansa. Ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ay ang North to South Commuter Rail na magdudugtong sa Central Luzon at Calabarzon. May habang 148 kilometers.
Meron itong 35 istasyon mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba sa Laguna. Matagal na dapat nating isinagawa to. Sabi nga, nagka-catch up or naghahabol tayo sa infrastructure investment. Dapat 2 or 3 decades pa ito ginawa. At tulad ng ilan naming mga proyekto. Metro Manila Subway, 1973 pa pinag-isipan. Itong PNR Clark natin, 1993 pa dapat. Itong Common Station natin, 2007 pa. LRT1 Cavite Extension, 2000. MRT7, 2001. So kung titignan mo, talagang it's high time at talagang kailangan na ng mga tao natin. Tuloy-tuloy din daw ang rehabilitasyon sa mga tren. Kung dati ay mahigit 70 kilometers lamang ang release ng tren, sa panahon ni Duterte, mahigit 1,000 kilometro na ang haba ng mga release. Mula rin sa 61 train stations noong 2016, ngayon ay meron ng 168 na istasyon ng tren. Ang isa sa mahalagang nagawa ng administrasyon ito ay yung masigurado na may pondo na. May pondo na ang lahat ng mga proyekto natin sa RILES. Nagtapos tayo ng 2020, so as of December 2020, ay meron tayong 1.7 trillion. Double time at halos 24 oras na raw ang trabaho sa lahat ng proyekto ng Build. Sa mga huling araw ng kanyang panunungkulan, asahan na raw ang kabi-kabilang pagbubukas ng mga bagong kalsada, mga bagong linya ng tren, airport at seaport at iba pang infrastruktura sa bansa. Ipinagmalaki rin nila na malaki ang ambag ng programa para makabangon sa ekonomiya dulot ng pandemya. Aabot sa mahigit 7 milyong Pinoy ang nabigyan ng trabaho dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Yung build kasi it's really an opportunity to initiate change. Kasi hindi lang sa traffic solution, it's also a socio-economic solution. In the short term, you generate jobs. In the long term, you improve efficiency of the economy. Kaya naman, hindi raw may tatanggi na ang build ang isa lamang sa maraming legacy na iiwan ng Pangulo. Isa talaga to dun sa mga matatawag na legacy ni President Duterte at sa pamumuno nga ni Secretary Tugade ay sa wakas makikita ng mga kababayan natin na itong mga malalaking proyekto ay pwede naman palang mangyari. Kami po in BBB, we have received clear instructions from the President from the beginning, from 2016. We will finish as many build projects as possible. And whoever gets the credit is none of our business. Dahil sa build program, halos wala na raw gagawin ang susunod na liderato, kundi ituloy na lamang ang magandang nasimulan ng Duterte administration. Yan po mga tambay, ang tanong, tinuloy po ba? Tinuloy po ba ng administrasyon ngayon? Yan po, sa dami po na ginagawa ng dating Pangulo sa ating bansa, nakabutihan, trabaho, nakita niyo po, mahigit 7 milyon na naibigay na trabaho dyan pa lang sa build. Noong panahon po na hindi pa po silaw sa kapangyarihan at pera umano, si Iris Sylvester alias Tulpo. Mga kababayan, nakita niyo po siya pa nagbabalita. Hindi po ba? Pero ano po ang ginawa nila sa napakagaling at napakahusay? Sa loob lamang ng 6 na taon, isang damukal po ang achievement na nagawa sa ating bansa. At never naging issue ang korupsyon sa kanya. Sa kanyang panunungkulan ng 6 na taon na puro proyekto at programa sa buong bansa, build, at isang damukal lang nagawa. Meron po bang korupsyon? Ngayon po, flood control scandal pa lang sa loob ng tatlong taon mahigit. Isang damukal na po ang korupsyon, trilyon, daan-daang bilyon. Lahat halos ng ahensya ng gobyerno korap. Mga kababayan, ano po ipagmamalaki na legasiya ng nakaupo ngayon? At ano ang ginawa nila na pagtanaw ng utang na loob sa napakagaling
na dating Pangulo. Ipatapon mo na hindi man lang niya nakamtan ang kanyang sarili. Hindi man lang niya nagamit ang Bill of Rights niya. Ang Bill of Rights niya ay nawala. Walang due process. Ipinatapon na isang general. Bibit-bitin pa. Unbelievable. Samantalang yung Pangulo na nakaupo ngayon, ano po ang ipagmamalaki? Meron po ba siyang napakaraming ligasiya sa kabila ng napakalaki po ng pinopondo niya taon-taon? Mas malaki pa ang pinopondo niya nung panahon na nagpapagawa ng build. Mas malaki pa ang pinopondo niya. Hadi hamak. How many trillions? Di po ba? Mahigit 6 na trillions ang pinopondo niya magmula na umupo siya. 2023, 2024, 2025, 2026. Ano po ang legasiya? Mag-aapat na taon na po siya. Nasaan po ang programa noong trilyon na inutang? Yung trilyon pinondo at mga inutang. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso. Nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yan? Nagkaroon pa tayo ng pandemya? Bumagsak po ba ang ating ekonomiya ng sadsad at walang pumapasok na malalaking investment o investor sa ating bansa? At sa panahon ba ni dating Pangulong Duterte, puro korupsyon ang pinag-uusapan araw-araw? Mga kababayan, at pamumulitika. Korupsyon at pamumulitika lang ang araw-araw. At nakita po ba natin sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ang mga makakaliwang grupo ay maiingay? Na akala mo sila gobyerno ngayon? Nakita niyo po ang kawalanghiyaan. Ang kawalanghiyaan nung pumalit sila. Nagkandalechi-lechi po ang ating bansa. Nalagay pa sa kahihiyan sa buong mundo ang ating bansa dahil sa ginawa ng ganitong pamamahala. Nagkaroon pa tayo ng Pangulo na walang utang na loob. Nung maibalik sila sa kapangyarihan, lahat ng tumulong sa kanila, lahat na nagtumulong para maibalik sila, lahat ng tumulong para maipalibing ang kanyang ama, ay siya pang ginipit at ipinatapon na parang hayop. Hindi po ba? Kaya nga po nakakalungkot Nung panahon na hindi pa silaw sa kapangyarihan at salapi umano si Erwin Tulfo, nakita niya po ang kabutihan na ginawa ng dating Pangulo. Pero ngayon, pinupuri pa ba ni Erwin Tulfo at ng mga Tulfo ang ginawa na kabutihan sa bansa at napakaraming proyekto ni dating Pangulong Duterte? Hindi po ba pinupolitika nila? Pinupolitika na po nila ngayon. Samantalang sila wala pang nagagawa kung hindi puro pagnanakaw. Umano. Ano po ang pagmamalaki nila? Kung hindi dahil kay Speaker. Walang tupad. Walang akap. Walang AX. Kung hindi dahil kay Speaker. Puro pera. Pero walang build. Better more. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga kababayan. Ganyan din po katindi ang malalaking mainstream media sa ating bansa. Pilit po nilang binubura sa kasaysayan at ayaw ng ibalita. Nakita niyo po bang binabalita ang napakagagandang proyekto, programa at nagawa at natapos ng dating Pangulo na pinatapon nila na parang hayop? Na hindi nagamit ang ating konstitusyon? Sige nga. Kaya po maisusumpa mo ang mga hayop na yan Talagang mag-iinit ang ulo mo sa mga hayop na yan. Hindi po ba? Yung pinakamahusay at pinakamagaling sa kasaysayan ng ating bansa na naging Pangulo, siya pang ginipit at pinatapon. Samantalang sila ni wala pang nagagawa kung hindi puro issue ng pagnanakaw at politika. Hindi po ba? Sino po ba hindi mag-iinit ang ulo mo? Yung ibinabangon ng bansa mo at ipinakikilala mo sa buong mundo
na ang Pilipinas ay maganda, ang seguridad ay maayos, pwedeng dayuhin, pwedeng pasyalan, at pwede kang mamuhunan sa bansang Pilipinas. Dahil nga po yung seguridad, kaya nga po siya nagdeklara na ayusin ang bansa, lalong-lalo sa krimen at sa pinagbabawal na pulburon, para ang ating bansa ay tuloy-tuloy ng makabangon at kilalanin na ang ating bansa ay maayos, ang mga programa, ang mga politiko ay maayos, safety ang mga Pilipino, safety ang mga dayuhan na pupunta sa ating bansa, at safety ang mamumuhunan dito. Hindi po ba? Seguridad. Ngayon, nagkaroon po ba ng seguridad ang ating bansa? Ang ipinagtatanggol ngayon ng gobyerno ay yung nagbigay ng malaking problema sa ating bansa, katulad ng mahigit 50 taon na mga makakaliwa. Mga politiko na korap, at yung nagbigay sa atin ng napakalaking problema na naging narco-politics pa ang ating bansa dahil sa pulburon. Di po ba? Proteksyon. Yan ang good leader. Protektahan mo. Number 1 ang Pilipino. Di po ba? At bigyan mo ng maayos na pamumuhay. Di po ba? Unbelievable. Kahanga-hanga po ang ganitong klaseng lingkod bayan. Ano naman po ang makikita mo sa naglilingkod ngayon? Hahangaan mo ba? Kaya nga po si Cara David, sa sobrang paghanga ni Cara David sa panahon ngayon ng binagoang Pilipinas, ay nagwiwis na po si Cara David nung siya po ay nag-birthday, dahil hanga siya sa nanunungkulan ngayon, mga kababayan. Hindi pa sila pagtatamaan ng kulog at kidlat. Mahindot sila. Maraming salamat po mga tambay, at syempre po patuloy po tayong magdasal at manalangin dahil po sa kabila po ng kabutihan na ginawa ng pamilya Duterte, lalong-lalo ng dating Pangulong Duterte, ay grabe po. Dahil po sa kasakay man nila sa pera, kapangyarihan at may bonus pang pulburon, mga kababayan, ganyan po ang ginawa nila at isinukli nila sa dating Pangulo dahil sa kasakay man nila, dahil ayaw na nilang mawala sa kapangyarihan. Ganyan po talaga ang mga greedy. Mga greedy po yan, mga kababayan. At mga walang takot po yan sa Diyos, mga kababayan. At patuloy po tayong magdasal, mga kababayan, na maingatan po ang buong pamilya Duterte, at tayo rin po lahat, ang ating buong sambayanan. At patuloy po tayong manalangin na maingatan po tayong lahat, at sila rin po, ang ating Vice President, ay patuloy na maingatan sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulo, na maingatan po sa kapahamakan, at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagusto po ng inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po, maraming salamat din po sa mga nagsusubscribe at patuloy na nagsusubscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Tatay Nick, kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Ani Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Shena, Jesus Valdepena, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po, mga kababayan, at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat, mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Taste lang po, mga kababayan. At nag-announce na naman po ang ating Agila. At sana ay tuloy-tuloy na po at hindi po magtagumpay ang kasamaan sa ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye.